topic for today. Let us all pray. Yes, Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God, Lord, sa mga salita mo, Lord God, Lord, for your revelation to each one, oh Lord God. Lord, we thank you, Father. We thank you, Holy Spirit, Lord. We thank you, Jesus, Lord God, for speaking to each and every one of us, Lord God. Lord, we know, Lord God, that you are working, Lord God, and that you are working, Lord God, sa bawat individual, Lord God, sa bawat pamilya, Lord God, even, Lord God, sa aming community, sa aming bansa, Lord God, and to the different nations, Lord God, all around the world, Lord God. Lord, that you are moving right now, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, Lord, for, Lord God, sa pagkilos mo, Lord God. Lord, I pray, Lord Jesus, Lord, that, Lord God, as there is revival, Lord God, that is happening, Lord God, in different places, Lord God, we welcome, Lord God, Jesus, Lord God, also, Lord God, the Holy Spirit, Lord God, to freely move, Lord God, in this church, Lord God, in our midst, oh Lord God. And Lord, let there be revival, Lord God, for your children, oh Lord Jesus, Lord God. That, Lord God, that everyone, Lord God, who hears your word, Lord God, will be on fire, Lord God, for you, oh Lord Jesus, for the glory of your name, Lord God. We thank you, Lord God, and we bless your name, Lord God. Oh, glory to you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Ayan. So, we will talk about for today. Ayan. So, di ba nakita natin yung mga pagkilos ni Lord, di ba? If we are aware sa mga nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, if we are aware of what is happening right now, di ba? What is happening right now? Ano bang meron sa iba't ibang parts ng mundo ngayon? There is revival. There is revival. There is, the Lord is working. Diba? Doon sa mga iba't ibang lugar, sa mga ginagamit niyang tao. Of those who follow the Lord. Amen? Of those who are on fire for God. Amen? Amen. So we will talk about for today is be on fire for God. Sabi sa Hebrews 12:29. Sabi sa Hebrews 12:29, for our God is a consuming fire. Amen? Amen. Diba? Pag sinabi natin consuming fire, what is fire? Diba? Consuming fire, that is one of the description kung paano si Lord dinidescribe sa Bible, diba? Sa kanyang salita. Diba? The Lord is, for our God is a consuming fire. So, we will talk about, ano ba yung fire? Ano ba yung apoy? Ano ba yun para sa atin, di ba? So, we as Christians, we are called to be light of the world. Kasi ang fire, iba-iba ang gamit nito, iba-iba ang, kumbaga, pinaggagamitan ng fire, di ba? Pero first and foremost, di ba? Ano ba yung mga characteristics ng fire? What does fire means, diba? As Christians, we're called to be light of the world. But how can we be a light if we are not on fire for God? Diba? Sabi nga doon, fire brings light. Ang apoy daw nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Amen? Fire brings light. Diba? Alam naman natin na, diba, in simple living, di ba? Kahit sa mga kagubatan, di ba? Every time that you encounter darkness, you need light. Para saan? For you to see where you have to walk, safe ba dito, maayos ba dito, itong lalakaran ko. Kailangan laging may ilaw, di ba? Even, di ba, kahit nga yung katawan natin, alam yung, di ba, tinatawag na rhythm ng clock, body clock natin. In the morning, people do their work. People are active. Kasi there is light. Light allows people to do things. Amen? Amen. And as Christians, we are called to be light of the world. Amen? Amen. Amen. So, sino ba yung mga gagamitin ni Lord? For this world. For this, alam naman natin na, sabi nga, dark. In this dark world. Diba? In this dark world, we are called to be children of light. Amen? As God is our light. God is a consuming fire. Diba? Sobrang lawak ng salita ni Lord eh. So talagang
today we will, isa-isahin natin, if not all, di ba? Kasi kung di naman talaga natin totally mauubos yung knowledge, yung wisdom na galing kay Lord, di ba? Pero si Lord, ayaw niya lang yung alam natin. Alam mo yan, di ba? Di ba? Merong pagkakaiba nun eh. The things that you know and the things that you know and you follow. Amen? Amen. So, fire brings light. We are called to be children of light in this world. Also, we are called to love. Di ba kapag may fire, merong warmth, may init. Di ba? Pag may fire, merong init, di ba? Kaya nga kapag nagka-camping, there are people who do yung tawag doon, yung bonfire, di ba? They gather around. Di ba kasi kapag sa gabi, in the forest, they gather around, gagawa sila ng bonfire. It brings warmth to them. And also, we are called to love. Di ba? When there is love, you feel na may warmth, you belong, di ba? Alam mo yun na, parang, alam mo yun, yung love na binibigay ni Lord, it comforts you. Just as fire brings, it warms you. Amen? It brings heat. Fire brings heat. When you are on fire for God, there is love coming out of you. Amen? Okay, amen. So kapag ang isang Kristiyano daw, on fire siya sa Lord, merong lumalabas sa kanya mismo na warmth, na something na, bakit kapag kausap ko tong taong to, di ba nakarinig ba kayo nun? Pag kausap ko tong taong to, parang ang gaan sa feeling. Di ba? Kadalasan sinasabi yan sa mga Kristiyano. Di ba nakarinig na ba kayo na may sinabi sa inyo ko yun? Bakit pag kausap ko siya, parang tong kaibigan ko na Kristiyano, parang laging merong comfort, di ba? Laging may comfort, may love in everything that he or she says. Di ba? Because fire brings heat, it brings warmth even to those around her, around him, around that Christian, di ba? So, fire brings heat. So, one of the characteristic of fire is it brings heat. And also, we are called for holiness. Amen? Amen. So, fire brings purging. Ano ba yung purging? Ano ba yung purging? Ayan. So, di ba para bang ang purging talagang talagang there is a strong para bang pinibigat. Para ba tayong pinibigat, di ba? Fire brings purging. So, we are also called for holiness. Na kung saan si Lord, di ba, noong unang panahon ba, noong unang nakakilala tayo sa Lord, noong una tayo nakarinig sa Lord ng mga salita niya, ano ba yung mga una nating nararamdaman? Pag nakarinig tayo ng salita ni Lord, diba tayo, mga bagong Kristiyano, tayo yung maraming gusto pang baguhin sa atin si Lord, na kung saan, marami pang kino-correct sa atin, diba? As we are, diba, called to be Christians in this world, in this time, diba? Nung una pa lang tayo nakakilala sa Lord, lagi talaga tayo nakakaranas ng purging, diba? Alam niyo yun, yung talagang kinikis-kis ka pa ni Lord, diba? Pag nakarinig tayo ng salita ni Lord, aray ko, parang pinaparinggan naman ako nito. Diba? Nakaranas pa tayo ng ganun. Ako, nung mga una-una namin sa Lord, nung nakakilala ko sa Lord nung kakagraduate ko, so nag-work na ako nun, bago pa lang. So, pag nakakarinig ako ng salita ni Lord, parang, grabe naman, ang sakit naman ng salita. Parang, diba, kapag nakakarinig ka ng salita ni Lord mula sa ibang tao, tapos nakikinig ka lang naman, akala mo ikaw yung pinipinpoint. Diba? Akala mo ikaw yung pinaparinggan. But no, sabi nga sa Hebrews 12,
For the word of the Lord is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Amen? Amen. Ang salita ni Lord, hindi siya para lang lagi kang, si Lord, the Lord comforts us. He is our, di ba nagko-comfort si Lord sa atin when we are vulnerable. He makes us strong when we are weak. He is our refuge. Pero, ang salita ni Lord, balanse. Ang salita ni Lord, sabi nga, the word of the Lord is living. Buhay ang salita ni Lord. And is active. Active. Just like na pinag-uusapan natin, be on fire for God. Be active for God. The word of the Lord is active. Sabi nga, sharper than any two-edged sword. Diba? Pag sinabing two-edged sword, diba? Kapag sinabi mo yung salita ni Lord, may makakarinig na may masasaktan, diba? May masasaktan. Isang talim para sa kaaway, isang talim din para sa sarili mo. Ganun ang ginagawa ng salita ni Lord. Alam niyo ba, narinig ko sabi ni Pastor Vlad, sabi niya, if there is no conviction, there is no transformation. Amen? Kapag hindi ka na nasasaktan sa salita ni Lord, pag ano ka na lang, okay, tapos. Pag hindi ka na nasasaktan sa salita ni Lord, yung may binapabago sa iyo si Lord, wala nang transformation. If there is no conviction in the church, there is no transformation. Amen? Amen. So, huwag tayong ma-offend if there is something na sinasabi sa atin si Lord na akala natin palaging tayo, ako na lang palagi, ako na lang, di ba? Parang lagi na lang ako, parang hindi alam ng ibang tao yun, pero sarili mo, alam mo, ikaw yun. Diba? Personally kasi, dinidel ka ni Lord. Personally, nangungusap sa iyo si Lord, kino-convict ka niya. He is not, the word of the Lord does not baby yung mga ugali nating pangit. But time in time, diba? Inuunti-unti sa atin ni Lord yun. Diba? Inuunti-unti sa atin ni Lord na alisin sa iyo yung pagiging offended mo, alisin sa iyo yung palagi mong pagrereklamo, alisin sa iyo yung akala mo ikaw lang laging priority, VIP, di ba? Hindi tayo nilalagay ni Lord na kung saan lagi ka na lang komportable. Amen? Hindi ganun yung salita ni Lord. Si Lord ba, nakaranas ba ng sa buong buhay niya in His 33 years? 33 years si Jesus na buhay dito. Nabuhay ba siya ng komportable lang palagi? Physically, nabuhay ba siya ng lagi siyang komportable? Hindi, di ba? Kasi lagi nga siyang natutulog sa forest, natutulog siya, di ba? Magka-camping na lang sila dyan. And spiritually, emotionally, intellectually, talagang, di ba? Everything that Jesus experienced on this earth is not comfortable for Him. And tayo, we as followers of Christ, tayo mga sumusunod, sabi natin, we are children of God. We are followers of Christ. We believe in God. We believe in Jesus. Pero kaya ba natin maging uncomfortable din tayo? Kaya ba natin na dumaan din tayo sa mga uncomfortable situations ng life natin? Kaya ba natin sundan yung ginawa ni Lord? Diba? The Lord is not calling you to die on that cross. Kasi ginawa na nga ni Lord yun diba? Sinabi niya bang magpapako ka dyan para maligtas ka? Para pantayan mo naman kahit konting sakit sa kamay ko, sa paa ko, sa paglalati ko sa akin. Sinabi ba ni Lord yun? No. Even the Lord is so caring that He only wants us to follow Him. In what way? Follow His word. Follow His word. That's it. Follow the truth. Speak the truth. Amen? Give the truth. Isa pamuhay daw natin yung totoo na galing sa Lord. And the Lord is calling us for holiness. The Lord is purging us. Sino ba yung ipapurge ni Lord? Yung mga hindi niya kilala? Sa isang pamilya ba, pwede bang disiplinahin ng isang magulang yung hindi naman niya anak?
Di ba hindi? Sabihin pa nung, anong karapatan mo para disiplinahin ako? Hindi naman kita nanay, hindi naman kita tatay. Di ba? And then, if we are called to be children of God, bakit ayaw natin sa correction? Di ba? Bakit maraming taong konting sakit lang, aray, ano ba yan? Nakalis na ako. Maglalayas, di ba? Bilang mga, sabihin natin, anak sa isang bahay, maglalayas na lang siya basta-basta. Sinabihan lang siya, kinorek lang siya, lalayas ka na ba? Di ba? Why some people na sometimes the Lord is purging us, di ba? Amen? Hindi tayo exempted doon. Kasi the more we are called the children of God, we are called to be children of God, the more na si Lord mas may right na i-purge ka into His holiness. Amen? Amen. So, yung pagrereklamo natin, yung pag-iisip natin na iba't ibang bagay na bakit, diba, sa isang bata pag pinapagalitan, bakit si ganyan? Hindi mo pinagalitan. Diba? Kapatid mo ganyan. The Lord is not looking na kahit isang magulang, pag pinagalitan niya yung isa niyang anak, yung panganay, sasabihin nung magulang, hindi, ikaw yung kinokorek ko, hindi siya. Ikaw yung kinokorek ko, yung puso mo. Ganon din si Lord. The Lord is correcting us individually. Hindi pwede kayong as a group. O pwede yun, sige. Pwede yun as a church, as a group, di ba? But most importantly, the Lord is purging us into holiness individually. Amen? Pag humarap ba tayo sa Lord, sa tingin mo, isang school bus kayo haharap sa Lord. Hindi, iisa-isahin tayo ni Lord. Pag humarap tayo sa Lord, ano pa sasabihin natin kay Lord? Lord, bakit wala naman sila dito? Kasama ko yan sila. Kasama ko yan sila mag-defense. Katulad sa school, diba? May defense group yun. Pero pag humarap tayo sa Lord, iisa tayo eh. Isa-isa kayo nga harap sa Lord eh. Isa-isa tayo nga harap sa Lord. Sabihin, diba, it's either, yun yung bagay na gusto natin marinig sa Lord. Well done, my good and faithful servant. Welcome to the joy. Diba? Welcome to the joy. The joy na kung saan nandun yung Father. Nandun tayo sa heaven. Diba? Yung joy ng salvation natin nandun. Kasi lubong natin sa atin si Lord. Amen? Yun yung bagay na gusto natin marinig. But kung lalayo tayo, kung iiwas tayo sa purging ni Lord, sa tingin mo ba may mag-transform? If the Lord is convicting you, di ba? If there is no conviction, there will be no transformation. Amen? Amen. Hindi tayo nilagay dito ni Lord para mag-as-is lang tayo. From the unang huli ng buhay mo, habang buhay ka bang baby? Habang buhay ka bang ganyang nasa edad ka? Di ba? Even yung natural nga natin eh. The Lord is using every natural things for us to be able to understand the heavenly things. Mga natural na bagay, pinapaunawa sa atin ni Lord, nag-grow, nagmamature. Amen? Hindi tayo pwedeng naka-stuck lang sa isang bagay, sa isang lugar. So the Lord is pushing us. The Lord is pushing us into His holiness. And diba, huwag tayong papahuli doon sa ginagawa ni Lord na purging. Sa ginagawa ni Lord na pagpupush sa atin, sa pagmumold sa atin, sa righteousness niya, sa holiness niya. Diba? For the word of the Lord is sharper than any two-edged sword. It is alive. It is active. Piercing to the division of the soul and spirit, of the joints and marrows. Joints and marrows. Kaya pag dati, nung mga bata-bata ang Kristiyano, pag naririnig ko sila, Pastor, doon lang ako sa gilid, sa upuan ko, pero ang dami ng namumuo sa loob ko. Totoo yun. Namumuo sa loob ko, parang lagi na lang ako. Bakit ba laging nakikita yung ganto? Laging nakikita yung ganyan. Parang pero hindi, si Lord yung nagsasalita nun eh. The Lord is speaking that to you personally. Ikaw yung nagsasaktan. Diba? Sarili mo, sarili natin. Diba? Bakit tayo nasasaktan sa mga ganung bagay? Because the Lord wants us to be transformed. Amen?
Kasi nung tinanggap natin si Lord, automatic ba bagong tao ka na? Diba? Diba nung tinanggap natin si Lord, yes, we are new creation sa Lord. And hindi yung instant. Hindi yung instant na magbabago talaga yung paano ka magsalita sa kapwa mo, paano ka tumingin sa buhay, paano ka tumingin sa ibang tao, di ba? The Lord is day by day changing us from glory to glory to glory. Amen? The Lord is wanting us to pursue holiness. Amen? Pursue holiness and righteousness ni Lord. Amen? So, huwag tayong iiwas doon sa mga ganung bagay na binabago tayo ni Lord. Amen? Katulad ng fire, di ba? It purges yung mga wood. Kinukonsume niya yung wood, di ba? Inuubos niya yung mga dapat maubos, yung mga bagay na dapat masunog. Yung mga bagay na dapat masunog sa buhay mo, ano ba yun? Di ba? Sometimes, yun yung mga maling bagay. Di ba? Yun yung mga baling, hindi siya sometimes. Yun yung mga baling bagay sa buhay natin. And sometimes, it is also the things that make us passive. Ano ba yung passive things? Kapag, okay lang yan. May nakarinig ka ng mali, pero alam mo, salita ni Lord. Dami naman nila. Siguro naman alam na nila, malalaki na sila. That's one thing, example na pagiging passive. Diba kasi ang salita ni Lord is active. So we are called to be active also. Mag-active ka. Hindi yung tatabi ka na lang sa isang sulok. Kasi, ganun, di ba? Minsan parang ganun ang Pinoy. Yung mga Pinoy hindi masyadong iiwas yun sa mga, kapag alam niyang magiging komosyon lang yan. Di ba? Kung kilala niya, di ba, we are magnifying the Lord in the life of Charlie Kirk. Di ba? Yun. Kung kilala niyo yun, yung tao na namatay sa ibang bansa. Yan. So, he is boldly declaring the word of God. Saan siya nagpupunta? Sa mga campuses, di ba? Ano yung heart niya? Ano daw yung nasa heart niya palagi? To win the youth to Christ. Amen? Sabi nga, di ba, ang lagi niya sasabi, to declare the word of the Lord in the public square. Pag sinabing public square, sa open, sa kung saan, pwede pumasok, labas-pasok, pwedeng pumunta, kasi walang wall na hinder para makita mo sila sa malayo, makita mo yung tent na yun na pwede ka lang pumunta, open field, open grounds, then that is the public square. And, diba, gaano ka-bold yung isang tao na even i-allow yung mga tao na kahit yung mga galit sa kanya na magpagsalitain sa mic. Diba? Some people, diba, dito sa country natin sa Pilipinas, very much conservative naman talaga, no? Talagang kapag may sasabihin hindi maganda, ilis niyo yan sa stage, ilis niyo yan sa mic. Diba? Huwag niyong pasalitain yan. But, diba, how bold is one man for him to be able to give the mic to every people, kahit anumang stand nila, anumang pinaniwalaan nila. You can speak, di ba? You can really speak. Kasi, sa totoo lang, di ba? The word of the Lord is active. Hindi lamang doon sa, sino ba inaabot ng salita ni Lord? Doon ba sa tatanggap lang? Doon ba sa lagi lang mag-a-agree? Doon lang ba sa laging oo sa'yo? Di ba? But the word of the Lord is active even to those, lalo na, doon to the lost. Diba? Doon sa mga taong kailangan pa lang makarinig ng katotohanan ni Lord. Sa mga taong kailangan pa ng transformation sa buhay nila. Amen? Amen. Sino kailangan dito si Lord sa buhay nila? Amen. Amen. Yan. Taas natin yung kamay natin kasi diba, we declare na Lord, I need you. Kailangan ko yung transformation na gusto mo sa buhay ko. And the Lord wants us to be active in listening and following His Word, di ba? In proclaiming His Word, declaring His Word. So let us not shy away. Pag sinabi shy away, huwag tayong iiwas sa mga correction ni Lord, sa pag-purge ni Lord sa atin, sa pangungusap ni Lord sa atin. Minsan kapag sobrang sakit,
pwede mong kausapin naman si Lord. Diba? Pwede mong kausapin si Lord eh. Pwede mong iiyak after mo marinig yun. Lord, bakit ako nasaktan? Ang sakit naman nun. Bakit naman, Lord, hindi mo nakikita yung iba? Samantalang ako, yan na, nagsimula na. Nagsimula na yung comparison. Nagsimula na yung pagrereklamo. Diba? Kapag narinig mo na yung sarili mo na gano'n na yung sinasabi, gano'n na yung mindset mo, rebuke mo na yung sarili mo. Katulad ng ginagawa ni David, di ba? Most of the times, doon sa pagtatago niya sa cave. Nagtatago siya sa cave, di ba? Many years of his life, sino bang pwede niyang kausapin? Sarili niya. Saka si Lord, di ba? Kaya nga ginawin natin yung kanta kanina. Isa rin sa laging nakatatak yan sa puso ko na Oh my soul. Na kung saan si David, lagi niyang inuutusan yung sarili niya to still worship the Lord. Hindi mo ba alam? Diba? Do you not know how you... Hindi mo ba alam? Nasimula pa lang, He is our defender, our God is our rescuer, our redeemer, our God that we have to worship. Diba? Para siya nagsasalita sa isang tao pa, pero inuutusan niya yung soul niya, yung emotion niya, to praise the Lord always. Amen? And also, we can also, di ba, rebuke yung minds natin kapag may pumapasok na thoughts na hindi naman galing kay Lord. Lord, I rebuke the thought in Jesus' name. Hindi ito ba galing sa'yo. And I only accept every thought that comes from you in the mighty name of Jesus. I cover myself in the blood of Jesus. Amen? Amen. So, you only need to be active. Huwag kang magpabaya na kung ano yung pumapasok sa isip mo. Huwag kang magpabaya sa kung ano yung pinapanood mo. Diba? Kung ano yung mga pinapakinggan mo. Ano yung mga opinions na doon ka pumapanig, diba? Let us always be alert. Amen? Kaya nga, pa-share ako ng kahapon. Diba? Kasi, may sa balita, na may tinanggal silang ilang word, na parang pagmumukhain nilang masama, yung Israel. Sa balita. So sabi, ang death daw sa Gaza has come to 65,000. Pero yung sinishare nilang article is, ang nakalagay talaga doon, Israel opens new gate para daw makaalis yung mga residente, makaalis yung mga tao sa Gaza, na kung saan aatakin ng Israel yung mga terorista. Pero ang nakalagay talaga doon sa heading ng nag-reshare ng news channel, 65,000 na yung namatay dahil sa gawa ng Israel. Diba? Alam mo yun, may tweak. Totoo, siguro kung gano'n yung number of people who have been killed in that war. Pero sabi ko nga, sino ba may gusto ng gera? May nananalo ba talaga sa gera? Di ba wala? Laging may casualty from the left to the right. Laging may kailangan mag-sacrifice. But then, kung titignan nga natin, bakit nagsimula yung gera na yun, di ba? And bakit, ano yung mission ng Israel, ng bayan ng Diyos, doon sa attack na yun? Para ba, patayin yung mga residente doon? Eh, sabi nga doon sa original article, nag-open sila ng gate para makalikas na yung mga tao. Pero paano kung yung mga Hamas, yung gumawa nun, papatakasin ba nila muna yung mga Israelita bago sila makipaggera sa mga soldier? Di ba hindi? Everyone na makita nila, basta Israelita ka, goodbye na. Di ba? Goodbye na sa life nila. Papatayin na sila. Ganon yung katotoo yung mga kaganapan ngayon, di ba? And tayo mga Pilipino, natin, privilege pa tawag doon. Privilege na kung saan, sabi nga ni Brother Ivan kanina, di ba? That we are free to worship, we are free to share the word, we are free to declare, to proclaim the word of God. Na pag lumabas ka, walang papatay sa'yo dahil share mo yung salita ni Lord. Di ba hindi? Because we are Christians, itong country na to, we are Christians dito sa Pilipinas. And there is no threat na ganon. Amen? Amen. Ang ganon na lang yung kabuti sa atin, di ba? Kapag nag-share tayo ng salita ni Lord. And verses dun sa mga
mismong mga Israelita na makita lang sila ng kaaway nila. Papatay na sila. Diba? So sometimes, so we are called as Christians to be active. Kapag nakita natin, katulad nun sa katulad nung nakita ko nga sa post ng news channel, di ba? Parang kinokorek mo sila. Huwag niyo namang sabihin na ito na yung number ng namatay kasi ito yung gawa ng Israel kasi sa pag-atake nila. No, but tell the whole truth. Tell the whole truth na pinapalikas na ng mga soldiers ng Israel, yung mga tao, para hindi sila magdamay sa gera. Diba? Amen? So, we have to be watchful on that. Kailangan maging active din tayo, magkaroon tayo ng discernment. Diba? Let us from the Lord, Lord, dagdagan niyo po yung increase in me, the discernment. Not just to be idle, diba? Diba kapag sa chat, sa messenger, kapag hindi ginagamit yung chat, nagiging idle. Nagiging naka-color gray na lang siya. Kasi hindi niya ginagamit, naka-steady na lang. So, huwag tayong maging idle. Let us be active. Let us be active on sharing the Word of God. Let us be active sa ating community. Kahit sa social media. Alam niyo ba, sa dami ng technology, ang news, very much malaki yung role nila. Ang social media, ang laki ng impact ngayon, di ba? Magsalita ka lang, may kukunan kang na may ginagawang mali, kukunan mo, kakalat yan, mag-viral yan. Dati ang tao, wala silang masyadong voice kasi hindi nakikita sa, walang social media dati. Basta dapat makaabot ka muna sa news para pansinin ka. Eh ngayon, mag-viral lang yung video mo, papansinin ka na ng government, di ba? May nahuli na nga na nagsabi daw ng fake news against the president. So, paano nakarating sa kanya yun? Sinabi niya lang yun sa bahay niya. Pero nag-viral. So, di ba, ganun kalakas yung social media. Pwede rin tayo, di ba, pwede tayo dun. Di ba, pwede natin gamitin yun also to be active. Kasi sa ibang bansa, kaya nilang manipulahin yung balita. Kaya nilang manipulahin yung balita. Sa totoo lang, dami ko na nakitang research, dami ko na nakita na yung may mga binabayaran para magtrabaho, para mag-post ng mga negative things about Israel, yung mga kakasira nila. Kaya ang daming galit sa Israel, alam niyo ba yun? Ang daming kumakabi sa mga Palestinians. Hindi naman natin sinasabing magalit kayo sa Palestinians, no? But yung bakit nila ginagawang magalit yung tao sa bayan ng Diyos? Diba? Maraming nagbabayad, iba't ibang agencies, call centers, talagang para lang mag-post ng negative things, siraan ang bayan ng Israel. Pwedeng manipulahin yun ng mga tao. Pwedeng manipulahin yun ng mga organisasyon. And let us be vigilant. Huwag tayong oo na lang ng oo sa napapanood natin sa balita. Kaya pala ito naman talagang Israel na to. Diba? Let us be vigilant. Totoo ba itong sinasabi? Although may slogan service, ang totoo, ganyan, diba? Also, kailangan natin tignan kung totoo ba yung sinasabi ng tao sa atin. I mean, yung kausap mo mismo, diba? If you are active or on fire for God, you will discern. The Lord will increase in you discernment. Kapag pag may kausap ka, kung ano yung intentions of the heart, papakita sa iyo ni Lord yun, paparamdam sa iyo ni Lord yun. Ano yung intention sa sinabi niya? Diba? Ano yung ibig sabihin nun? Diba? Ano yung mga bagay na totoo bang caring siya sa akin? Or parang may something, diba? The Lord will reveal that to you. You will discern it. Diba? But let us first be active for God. For us to be discerning. Kasi kapag patulog-tulog tayo sa mga salita ni Lord, kapag hindi natin ginagamit yung salita ni Lord, hindi yung ma-activate sa'yo yung discernment. Hindi sa'yo hindi mag-active, hindi mag-fully, yung parang hindi siya mag-fully sa maximum level na pwedeng gamitin niya, di ba? Parang hindi siya basta fully activated. Minsan mag-on, minsan i-off, minsan on, tapos minsan idle, minsan
Di ba? Asa na yung ano, di ba, kapag level by level, tumataas. Kahit sa mga laro, di ba? Parang, first level, level 1, 2, 3, 4, 5. Pahirap ng pahirap. Ibig sabihin, pataas ng pataas. Yung kayang gawin sa'yo ni Lord. Amen? And that is why we need to allow the Lord to purge us into His holiness. Amen? Don't shy away from the things that the Lord is correcting you, the Lord is wanting to guide you, di ba? Hayaan mo na i-correct ka ni Lord. Doon ka kay Lord makipag-deal, huwag sa tao. Ikaw, lagi mo na lang yung sinasabi. Di ba? Ikaw, lagi ganyan. If there is conviction, there is transformation. Amen? Ang sabi ulit, if there is conviction, there is transformation. So the Lord wants us to be transformed. So after ng conviction, merong in between. Merong nasa gitna yan, di ba? Conviction. Kino-convict ka ni Lord. May nakarinig kang salita na na nasaktan ka. Bago yun dumating sa transformation, ano yung mangyayari muna? Ano muna yung dapat mong gawin? It's either of the two. Laging merong dalawa yun. It's either you change or it's either you don't change. Ganun lang kasimple. It's either you makinig ka dun sa pinababago sa ni Lord or baliwalain mo, huwag mong sundin yung sinasabi ni Lord. Before, yun yung dalawang yun bago ka makarating sa transformation. Amen? So nakita niyo ba yun? Conviction, your decision, and that transformation. Sa totoo, no? Kung ipapalawak mo pa yung transformation, it's either you transform into the holiness, righteousness, dun sa character ni Lord, nag-transform ka kasi nag-decide ka na sundin yung pinapabago sa ni Lord eh. Nag-transform ka, ito you have a better character, yung character na gusto mo ipapalit sa'yo ni Lord. Or it's either you decide not to. Wag na lang, Lord. Parang, di, gato talaga ako, Lord eh. Eh, bakit? Ganon. So, it's either your decision na yon, yung isa naman, it leads to transformation na Transform din yun, pero hardened heart. Hardened heart. Pag palaging may conviction si Lord sa'yo, tas either of the two, asan yung pinipili mo, magpapabago ka sa Lord or hindi ka magpapabago. It's either of the two, your heart also will be transformed. Yung puso mo rin magta-transform. Malambot ba yun? Papalambutin niya ni Lord or papatigasin mo yan kay Lord. And kung araw-araw mayroong conviction sa'yo si Lord, araw-araw kino-convict ka ng salita ni Lord. And kung araw-araw nagpapabago ka din, diba? Yun yung tinatawag na the Lord brings us from glory to glory to glory. The Lord is changing us, transforming us. But then at the other side, if you discontinue to hear from the Lord, if you reject the corrections from the Lord, diba? If you reject that, ang transformation ng puso mo, patigas ng patigas ng patigas, hanggang sa hindi mo na nararamdaman na mali na pala yung ginagawa mo. Amen? Diba? Hindi mo na nararamdaman na mali pala yung ginagawa mo. Mali na pala yung sinasabi mo. Mali na pala yung kaisipan mo. Kasi natural na sa iyo naging lifestyle mo na. So, mag-ingat tayo sa mga lifestyle natin na siniset natin sa mga sarili natin. Be on guard. Be on guard on what you think. Be on guard on what you decide daily. Sa maliliit na bagay, sa malalaking bagay. Paano ka ba mag-isip? Paano ba yung mindset mo? Kung ikaw sunod ka ng sunod sa Lord, pero may nakikita kang hindi siya masyadong active kay Lord, magre-reklamo ka ba kapag may ganun? So, ibig sabihin, sinama mo na yung sarili mo, inalis mo yung sarili mo sa being qualified. Parang inaalis mo yung sarili mo to be qualified, di ba? To be called of one of God's children. But no, yun pa nga yung hilahin mo yung taong yun. So, let us always be on fire,
be on guard on whatever lifestyle you decide on how you follow the Lord. Amen? Amen. So, daming revelation ni Lord talaga na kailangan si Lord ang sundin natin, maging lifestyle natin yung pagsunod natin sa Kanya. Amen? Next is, we know that fire needs fuel. Fire needs fuel. So, alam naman natin, para mag-apoy, di ba, yung baga, kailangan lagyan daw na yung gas. Di ba? Paano ba yun? Paano nag-aapoy? Paano umaapoy? Paano lumalaki yung apoy? Bakit daw? Kailangan ng fuel, ng gas. Di ba? So, for a fire to burn, it needs fuel. So, as Christians, we need to have spiritual discipline in our lives so we can be on fire for God. Amen? Amen. Ayan. So, ano ba yung fuel daw na yun? Kailangan tayo magkaroon ng spiritual discipline. Ano yung spiritual discipline? Ano yung mga bagay na yun? Katulad ng, lagi tayo magbasa ng Bible. Diba? Ano ba yung, alam mo, meron akong isang kakilala. Sabi niya, ba't kaya puro na lang ganito yung lumalabas sa feed ko? Hindi naman maganda, ganyan. Puro hindi maganda yung lumalabas sa feed ko. Sa algorithm. Sa social media. So sabi ko, bakit? Alam mo bakit? Kasi puro yun yung hinahanap mo, sinesearch mo, kiniklik mo. Di mo ba alam, algorithm yan? Kapag yan lang yan, yung sinesearch mo, yan din yung ipifeed sa'yo. Totoo yun. Diba? Pag hiling mo sa music, puro music, worship music yung nalabas dyan. Pero pag puro na lang mga walang kabuluhan, yung mga bagay na pinagsasearch mo, yun at yun din yung ipifeed sa'yo. So napakalawak ng internet. Pero yung internet, meron niyang algorithm. Kaya magtataka ka kapag puro na lang ganito, puro lang ganyan yung lumalabas sa feed mo. Kasi yan yung paulit-ulit mong pinapanood. Yun yung paulit-ulit mong pinapakinggan. Yun yung paulit-ulit mong sinesearch. So, it depends on you. Depends on you talaga. Kung saan mo ililid, di ba? Si Lord, alam natin si Lord yung naglilid ng life natin. Kung saan gusto mong lifestyle ng buhay mo, doon naglilid yung life mo. Kung puro ganito na lang, puro ganyan ka din dadali ng buhay mo. Puro na lang doon sa bagay na yon. Sabi natin, kunyari, politics, o hindi ka sa politics, ganyan. Puro doon din yung ipipid sa'yo. Mahilig ka sa bagay na about sa Israel. Ipipid din sa'yo, puro ganon. About, international issues, matters, news, di ba? Pero kung hilig ka nga din sa mga K-pop puro yun din, di ba? Pansinin mo mga kabataan, puro K-pop yung mga nila. Puro K-pop naman malabas sa feed nila. Kasi yun yung sinusearch nila, pina-follow nila. Paano kung dapat, di ba? What we follow, di ba? We declare na pina-follow natin si Lord. Pina-follow natin si Lord. Yun at yun din dapat yung nag-feed sa'yo. Tandaan natin yan. Whatever you allow, you feed yourself. Whatever you allow, you feed yourself. Diba? Whatever you think, kung ano yung, ang tawag, parang paulit-ulit sa isip mo, yun din whatever, it is what you feed. Yun yung nagiging fuel sa mind mo, sa heart mo. Diba? Ano ba yung mga pinifeed mo sa heart mo? Puro ba sama ng loob yan? Or puro papasalamat sa Lord? Kung ano at ano yon, it's either you will have joy, or it's either yung sasama ang loob mo. It's either of those two, no? Na ayan. So it's either of those two na paulit-ulit sa heart mo, sa mind mo. Ayan. So, fire needs fuel. So, we need our spiritual discipline sa buhay natin so we can be on fire for God. Pero syempre, di ba, ang fuel, simple terms pa lang naman to Ang fuel,
kailangan daw mag-apoy ng katulad niya, no? Sa nakikita natin. There must be oxygen daw. Kailangan daw ng heat, di ba? Pero kasi syempre, spark yun. So if we dive more on that, ano ba yung nagbibigay ng spark or ng heat sa buhay mo? Sino yun? Si Lord. Ang Holy Spirit. Para mag-apoy. Yung puso mo para sa Lord. Di ba? Para mag-apoy, para lumaki yung apoy na on fire ka talaga palagi sa Lord. Diba? Hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng, ito yung mindset ko. Ito, magiging on fire na ako kay Lord. Hindi, kasi sarili lang natin yon. But we need the fuel, the oil, the oxygen, the heat, to be able to be burning like fire, katulad niyan. So we need the Holy Spirit. We need Jesus in our lives. We need our Father in heaven. So we cannot do this on our own. So we need to acknowledge that si Lord lang yung pwede magpalago sa atin. Amen? It is not of ourselves. Hindi natin pinag-uusapan dito paano yung dapat mong gawin bilang Kristiyano, na ikaw lang, sarili mo kakayanan. Hindi, pwede yun. Mabuhay kang maging, sabi nga, di ba? Ang tao daw, sabi sa mundo, pag namatay, kapag mabuting tao, pag namatay siya, pupunta siya sa langit. Pero sa Bible, hindi nakalagay yun. Ang taong namatay na mabuting tao, na wala si Kristo sa buhay niya, sa impyerno pa rin siya pupunta. Hindi lahat ng mabubuting tao sa langit mapupunta. That is the truth. Yun yung katotohanan ng salita ni Lord. Kahit basahin natin sa Bible, hindi lahat, porket mabuting tao ka, automatic nasa heaven ka na. Diba? So, diba, hindi automatic yun eh. Tinanggap mo ba si Lord, si Jesus sa buhay mo? Yun lang yung susi. Hindi ni-require Lord sa'yo na maging mabuti ka para mapunta ka sa langit. Hindi ni-require sa'yo ni Lord yun. Pero ang pagiging mabuting tao, nagre-result na lang yan, effect na lang yan, outcome, because tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Kasi pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ano ba yung tinatayuan ni Lord? Paano ba siya nabuhay? Paano ba siya mag-treat sa ibang tao? Ganun na lang yung effect nun. Nagiging mabuting tao dahil, ang isang tao dahil sa pagsunod niya sa Lord. Amen? And we have to declare, kailangan nating sabihin ng mga labi natin na, Lord, Jesus, tinatanggap kita sa buhay ko. Ikaw bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Kasi kung never mo yan sinabi sa life mo, kung never mo tinanggap si Jesus, dineclare sa bibig mo na, Jesus, tinatanggap kita ngayong oras na to. Diba? Yun lang, napakasimple ng requirement ni Lord eh. For you to speak. Sabihin mo, Lord, tinatanggap kita sa buhay ko ngayong araw na to. Bilang Diyos ko at tagapagligtas. That's it. You are saved. Whatever happens, di ba? Whatever happens, tinanggap mo si Lord. Pero bilang nabubuhay pa tayo sa mundo, you have to walk along with Christ. Bilang tinanggap mo si Lord. Diba? Hindi pwedeng tinanggap mo si Lord ngayon. Tapos, sinabi mo na nga, sabihin natin, requirement ba? Yun, sabihin natin na tinanggap mo si Lord. Sinabi mo, Lord Jesus, tinatanggap kita sa buhay ko. Bilang Diyos ko at tagapagligtas. Pero bumalik ka pa din sa dating masasama mong gawain. Hindi ka nagpapabago kay Lord. Matigas yung puso mo kapag kinokorek ka. Sa tingin mo, sa langit ka pa rin mapupunta? Diba? Ano yun? Show off. It's just parang pakitang tao or pakitang tao mo sa sarili mo. Diba? Sinong niloloko mo sa sarili mo? Sabi nga ng mundo, diba? Hindi natin pwedeng lokohin ang salita ng Diyos. Kasi haharap at haharap tayo sa Diyos one day in our life. In the end of our life. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, sumama naman ako, active ako, nag-share ako ng salita mo, Lord, Tapos, lagi nga ako nasa church. Tapos, lagi akong tumutulong
nakulong doon. But in the end, anak, yung sa puso mo, pinatawad mo na ba yung taong yun? Anak, yung nasa puso mo ba? Tatanungin tayo ni Lord, no? Nakakatakot, tanungin tayo ni Lord ng gano'n. Yung parang pag nagde-defense ka, may hahanapin pang butas sa'yo, no? Grabe, no? Tatanungin ka ni Lord, anak, yung taong hindi ka mahal-mahal, minahal mo ba? Yung mga taong galit sa'yo, galit ka rin sa kanila. Tinanggap mo ba? Minahal mo ba sila? Oo, ginawa mo yun. Hindi natin alisin yun. Ginawa mo to, nag-share ka ng salita ko, pero may something sa puso mo. Pinatawad mo ba sila? Minahal mo ba sila? Pinakita mo ba yung pagmamahal na kung ako yung nandoon, ganun ba yung gagawin ko sa kanya? Ganun ba yung ginawa mo? Diba? Pagdating ng buhay natin, nakaharap na natin si Lord, ano yung sasagot natin kay Lord? Kasi Lord, diba? There's so many excuses na, kasi ito yung nararamdaman ko nung panahon na yun, Lord ito yung nararamdaman ko noon. Ang sakit kasi, Lord Saka, Lord, hindi naman tama yung ginawa niya. Pero, ang tinanong ni Lord, hindi, anak, umakayos ka sa tanong Ginawa mo ba, pinakita mo ba yung pagmamahal na meron ako? Pagmamahal na ako, gagawin ko sa taong yun. Ginawa mo ba? Hindi, Lord Diba? Sometimes, Christians, even Christians, diba? We are called to be of higher standard sa spiritual life natin. Hindi tayo tinatawag ni Lord na habang buhay ka niya baby. You are called to rise up. Rise up. Again and again and again. Sabihin, rise up. Hindi lang sabihin mo, Lord, I am ready. Gamitin mo ko. Lord, here I am. Use me. O sige, sabi mo, use me Hindi yung pwede kang tumayo dito. Diba? By God's grace lang tayo nakakatayo na pwede natin i-share yung word ni Lord. But then again, pwede ka bang gamitin ni Lord sa maliliit na bagay? Sa malalaking bagay? Diba? Pwede ba tayong gamitin ni Lord? Diba? Walang exempted dito. Diba? Walang exempted sa atin. Ako, ikaw, lahat sa atin. Walang exempted na gagamitin tayo ni Lord sa mga bagay na ayaw natin. Sa mga bagay na desisyon na bagay na aalis tayo sa comfort zone natin. Diba ayaw talaga natin yun? Kasi people, yun na ang kaanuhan nun If people are idle, yung walang masyadong kilos, yung idle, sa chats, diba? Pag idle yun, gusto nun lagi na sa comfort zone. Yun yung connection nun. Laging nasa comfort zone lang. Ayaw niya nang subukan na, eto pala yung pinapagawa ni Lord. Ay, nautosan ka. Kanyari, nautosan ka. Tapos, ito pala yung pinapagawa ni Lord. Hindi ko to kaya. Ganyan. Hindi ko to kaya. Pero, alam naman natin, sino ba ang magsasalita sa harap mo? Before you. Sino ba ang dapat marinig ng tao? Ikaw ba o si Lord? Si Lord, di ba? Kasi if we do not allow yung work, si Lord ang mag-work, hindi mo mamalalaman. Alam niyo, partly, parang totoo yung may part na totoo sa Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Partly lang Hindi sa lahat ng bagay applicable yun. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Yung kunyari, ang bagay na gusto ni Lord, sabihin mo sa ka-office mate mo, grabe yung puso mo, talaga nag-uuwapoy na, parang kaso yung flesh mo, gustong pigilan yung sarili mo. Pinipigilan na di ba ako mapahiya ako? Sinasabi ng Lord sa'yo, i-share mo nga yung salita ko, kasi nga namang problema nga yung taong yan. Kasi nga, kanina pa yan, bulyong-bulyo sa buhay niya. Alam mo ba, pinanggalingan yan sa bahay nila. Lagi na lang lagi na lang silang, hindi sila nagkakaintindihan. Tapos, pinagalitan pa siya ng boss mo. Tapos, lagi na lang siyang ina-accuse na hindi nagtatrabaho. Di ba?
Grabe na yung nasa isip niya. I-share mo na ako dyan sa kanya. Okay, Lord, kasi baka hindi naman. Hindi naman siguro. Parang yung paa mo, parang yung kikis-kisan na yung tuhod mo. Kasi parang hindi naman siguro niya kailangan marinig yun, Lord. Galing sa akin. Makinig na lang siya sa YouTube. Diba? Pero si Lord, nangungusap siya sa'yo ngayon. Nangungusap siya sa'yo at that very moment. That perfect moment. Kasi pag sinunod mo si Lord, doon mo makikita. Doon mo makikita na yung gagawin ni Lord sa buhay niya. Minsan instant. Minsan it takes time. Pero nagbubunga. Sabi nga ang salita ni Lord, bababa and never never aakyat na walang bunga. Parang ang seed, pag binagsak mo lang siya sa lupang maganda, imposible hindi yan tutubo. Umulan umaraw eh. Si Lord kasi ang nagpapaano ng ulan at araw. Imposible hindi tutubo yung seed na yun, magiging halaman, magkakaroon ng bunga. Ganon din ang salita ni Lord. Pag may sinabi sa'yo si Lord, imposibleng walang purpose yun. Imposibleng hindi yun magbibigay buhay sa inuutos niyang sabihan mong tao. Or imposibleng kapag pinatayo ka ni Lord, imposibleng walang gagawin si Lord. Imposibleng hindi siya yung magsasalita sa harap. Imposible yun. Even right now, thank you Lord Jesus kasi sobrang layo na sa wala yan sa diba? By God's grace, thank you Lord. Pero ito yung sinasabi ni Lord ngayong umaga. Diba? Everything will run smoothly. Diba? Although meron ka nang nakaplan, meron ka nang nakalagay dyan, ano yung sasabihin mo, ano yung ganyan. Pero si Lord, babaguhin nga niya eh. Parang ka niya, idadaling ka niya sa flow. Dadaling ka ni Lord sa tamang mga dapat mong sabihin sa tao. Diba? Subukan mo, sumunod sa Lord. Doon mo malalaman kung paano kumikilos sa Lord. Diba? Amen? Amen. Yan. So 5 needs fuel talaga. Diba? Si Lord, ang daming mga nire-reveal sa atin eh. And I believe na hindi lang to para sa akin, para sa ating lahat to. Amen? Amen. Para sa iyo ba yung salita ni Lord ngayon? Amen. Amen. Diba? Kasi I believe talaga na si Lord yung nagsasalita ngayon. Kasi wala yan dito sa ko. Si Lord talaga yung nag-lead sa atin eh. Ano yung mga dapat nating marinig? Personally, iba-iba yung nasa puso niyo, di ba? Iba-iba yung nasa puso natin. Pero at the same time, pare-pares na rin nakarinig. Iba-iba yung pangungusap sa atin ni Lord. Yun. So, share ko lang yung dati. Siguro na-share ko na to. Yung, merong isa akong ka-office mate, sobrang many years ago, 20 ano ba yun? Kabanatuan. Hindi, Bulacan. 2013 ba yun? 2013, share ko na nga to eh. Na, di ba, by God's grace, kasi maano ko dun sa Excel. Di ba? Parang, ang dami palang function ng Excel, Microsoft Excel. Nag-i-enjoy ako gumamit nun. Kaya siguro, nagustuhan ko talagang gumamit yan. Medyo nabibilisan. Bumibilis ako sa ganon. Kasi gusto ko yun eh. Diba? Like, thank you, Lord. So, in-comments ko doon na share na yung isa kong ka-office mate, nag-iinis siya, napaparinig siya. Eh, ako lang yung nasa paligid niya. Nasa field kami nun, diba? Tapos, parinig siya ng parinig. Hindi namin niya daw tinatapos. Yung iba dyan. Tapos na nga sila. Hindi pa tumutulong. Hindi, sabi niya, yung iba dyan, wala namang ginagawa. Sino yung walang ginagawa dito? So, parang sa mga kami ng accounts. Kasi sa field, maghahati-hati kami kung ilan yung accounts niya. Libo-libong accounts. Yun yung nakaset sa amin. So, pare-pares kami may gagawin. Pare-pares ng number of accounts. Pero, sabi ko, actually, tapos na ako. Totoo lang, tapos na ako. Pero, alam mo yun, pag nauna ka sa exam, tapos baka mali sinagot ko. Kasi nauna akong matapos, naghihintay ka na lang, di ba? Eh ako, nagbago-bago pa ako sa fieldwork. Bago-bago ako sa fieldwork. Eh, syempre, hindi ko naman alam yung kasunod na dapat kong gawin. Basta tapos na ako, gawin niya to. Eh, tapos na. Tapos,
Papakialaman ko ba yung mga nakaset para sa'yo? Di ba hindi? Kasi, respect mo yun sa kanya yun. Respect mo rin kung ano yung mga bagay na para sa'yo, para sa akin. Sabi nga ni Lord, give to Caesar what is to Caesar. Give unto the Lord what is for the Lord. Yan. So, respect, di ba, yung boundaries na kanya yun. Parang teritoryo niya yun. Pero makakarinig ako ng, wala daw ginagawa. Sino ba yun? Tapos, non-stop talaga. Talagang as in non-stop yung pagrereklamo niya. Parang, di ko alam kung may pagpadyak na ba yun, pagdabog sa lamesa. Pero, nung napagtanto ko, akala niyo wala na nga kasi akong ginagawa. Kasi, tapos na yung job ko. Pero, since bago pa ako nun, naghihintay ako ng instruction. So, sabi ko, nung na-realize ko, bagong Kristiyano kasi ako nun eh. Tapos, pumunta ako sa CR, tapos umiyak ako. Parang nakikipag-battle kay Lord. Hindi, Lord, ang dami niyang sinasabi. Akala niya, ganda yung sinasabi niya. Gano'n. Akala niya, ba't di niya matapos? Ako ginawa ko, dami kong, di ba parang dami kong katwinan kay Lord? Pero hindi ako nagsasalita, sa isip ko lang yan. Lord, inaano ko ba siya, Lord? Inaano ko ba siya? Lord, inaaway ko ba siya? Ano bang ginawa ko sa kanya? Para sabihin niya mga ganito, loudspeak pa naman niya. Loudspeak talaga. So parang hindi siya nireklamo ng mahina. Pang buong isang cubicle kami nun eh. Isang buong parang area na yun. Nagreklamo ko, parang yung atmosphere nakaka-stress. Sabi ko, kaya nagpunta ako sa CR. Sabi ko, feeling ko, Lord, ako talaga pinaparinggan mo, Lord. Pero Lord, Lord, talagang, alam mo yun, bago kang Kristiyano, nakakarinig ka ng ganun, Lord, sinusubukan talaga ako ng mga pagkakataon, Lord. Tapos, alam mo, kahit against sa will ko, against sa akin talaga. Kasi, di ba, most of the times, yung mga binabago sa atin ni Lord, against sa will natin, no? Against sa nakasanayan natin, against sa prinsipyo mo. Di, Lord, tama ako dapat siya yung mag-sorry. Ganun, di ba? Ang natural na prinsipyo ng tao. Pag mali ka, ikaw magsasorry. Pag ikaw yung tama, paglalaban mo yung tama mo. Ikaw yung tama eh. Pero, yung pagkakataon na yun, sabi sa akin ni Lord, puntahan mo, kausapin mo, tapos tanungin mo kung kailangan niya ng tulong. Grabe ko naman, Lord. Grabe ko naman, Lord. Talaga naman. Ako ba yung magpapakababa para lang magtanong sa kanya? Hindi, manghingi siya ng tulong sa akin. Lord, sabi, dami talaga, ang tagal talaga nun, buti wala nagsi-CR. Sabi ko, ang tagal ko nakipag-battle kay Lord ng simpleng bagay na yun. Sa simpleng bagay na yun, malaking bagay pala yun kay Lord. Paano mo tinitrain yung puso mo? Paano ka nagde-decide sa isip mo? Diba? Paano mo sinusunod si Lord? Sa huli, talagang, alam mo yun, sabi nga, lulok pride. Ayaw nga ni Lord ng pride, di ba? Lalokin mo talaga yung parang kang humble, bait mo. Sabi ko. Pero, kaya nga, it is very important to hold the tongue, to tame the tongue. Kasi kung sinabayan ko siya, kung nireplyan ko siya ng dapat sa kanya, di ba? Ganun yung gusto ng kaaway, lasunin yung mind natin. Sabihin mo to, yan, kasi parinig siya ng parinig, ganyan. Tagal-tagal ako sa'yo. Tapos, Lord, puro mabalik na naman ng Actually, hindi ko naman sasabihin yun, Lord, yung masasamang ganun. Pero Lord, talaga ba? Parang, ang call sa akin ni Lord nun is either you be active or be passive. Di ba yung pagkakataon na yun? Tinatawag ako ni Lord na hayaan na lang siya. Or, maging active ako na tanungin siya to resolve the issue. Yan. So, by God's grace, thank you, Lord. Tumapit ako sa Kanya. Tapos nagtanong ako, bakit anong meron dyan? Kunyari, hindi ko alam. Kasi nilahad na nga niya lahat ng nangyayari sa Kanya doon. Ano ba nangyayari dyan? Kailangan mo ba ng tulong? Dami pa ba? Gumanan ako. Tapos lumambot siya. Alam mo, yung kung gaano kataas yung ego ng isang tao, biglang bumubang gano'n, tapos lumambot magsalita.
O kasi kanina pa kasi ako dito hindi ko matapos. Dami pa nga eh. Ikaw tapos ka na ba? Kagari ko. Alam mo, tapos na ako. Hindi, pero ito parang natawa lang ako na yung response niya. Ganun, pwede rin pala siyang bumaba. Pwede rin pala siyang lumambot. Diba? Sabi nga, if you, kapag inapuyan mo pa ang isang argument, ang isa pang dinagdagan mo pa ng apoy. So, ibang description. Pag dinagdagan mo pa ng gatong ka ng gatong, lalo mag-aapoy. Katulad nung kung pwedeng yung sa emosyon niya. If you will reply softly, nasa Proverbs yun eh. So, if you reply with soft words, diba? Anong nangyari doon? Lumambot siya. Diba? Nag-accept siya na kailangan niya ng tulong. And alam niyo ba, yung very talaga sa akin yun, hindi ko makakalimutan kasi sabi ko, yun yung parang first ko na, one of the first na pagsunod ko kay Lord sa simpleng paraan, na sabi ko, Lord, grabe Lord, pwede ba lang mangyari yun na walang lalabas na away, walang pagitan, walang gap na mamamagitan sa amin, kasi ayoko naman ng gano'n eh, kasi gusto ko magkakaibigan kami, ganyan. So, di ba, sabi nga, sa Matthew, sabi yun, yung people, children, sino yun, God's children we call children of God. People who seek peace. Tama. They will be called. Napin natin yan. Blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Amen? Sa Matthew 5 verse 9. Ano yan? Yung Beatitudes. Diba? Sabi nga doon ni Lord, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. So kung ano yung ginagatong natin, ano ba patungo yun? Saan ba patungo yun? Para magkaroon ba ng gap? Para magkaroon ng kaguluhan, ng away, para magkaroon ng separation of relationships. Diba? Ano ba yung gusto ni Lord? We are called to be peacemakers. Kasi tayo yung mga anak ng Diyos, diba? Sabi mo sa sarili mo, I am a child of God. Yan. So, huwag tayong let us stand on that. Panindigan natin yon that I am a child of God. Yan. Sabihin mo yun sa'yo sa sarili mo kapag nakakaramdam ka ng nararanasan mo yung mga pagsubok sa buhay. Kahit anumang oras, declare mo lang child ka ni Lord. And matatakot nga sa'yo yung enemy. Kasi you are declaring that you are a child of God. Amen? Amen. That as you are declaring that you are a child of God, takot na sila kasi you know your place, di ba? Parang kang anak ng isang hari. Parang anak ka ng isang hari. Siyempre, kapag anak ka ng hari, takot sa'yo yung lumapit yung mga kaaway, di ba? Na takot ka nilang saktan. Kasi anak ka ng highest, di ba? We are sons and daughters of the highest King, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Amen. Amen. So, actually, madami pa to. Madami pa to, pero grabe yung mga revelation na sinabi patuloy na binibigay sa atin ni Lord. Ayan, so, we must continue to fire. Yeah. Fire needs fuel. So we must continue to have that spiritual discipline in our lives so we can be on fire for God. Amen? Amen. Yung spiritual discipline na yun, kung paano ka sumunod sa Lord, kung paano ka sa maliit na bagay, huwag mong tignan yung maliit na bagay na pakikipag-usap, treatment mo sa ibang tao, pakikipag-usap mo, paano mo sila tignan, paano ka sa buhay, mindset mo. Yung mga bagay, akala mo maliliit lang. Pero doon nagsisimula si Lord. Kaya mo bang sumunod sa maliit na bagay? Kasi kung kaya mo sa maliliit na bagay,
pwede rin kitang gamitin sa malalaking bagay. Amen? Amen. So, let us be that one faithful son, faithful daughter of God, na kung saan pwede tayong pagkatiwalaan ni Lord na susunod tayo, gagawin natin yung mga bagay na galing sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Ayan. So, siguro, puputulin muna natin dito ang ating mga napag-usapan. Actually, very, very, umpisa pa lang siya. So, we will continue this, series na lang siya. Kasi, sobrang si Lord talaga, siya yung nag-lead sa atin sa mga bagay na dapat natin marinig. So, we are called to be on fire for God. Amen? Amen. Sabi nga ni Lord, sabi ni Lord, mag-umapoy ka para sa akin because sabi sa Hebrews 12:29, for our God is a consuming fire. Amen? Amen. Our God is a consuming fire. So let us be on fire for God. Amen? Hallelujah. Let's stand up. Let's pray. Yan. Amen. Hallelujah. Amen. Let's pray. Ayan. This morning, we are calling each and every one to pray for sa bawat isa. Pray for your families. Pray for the community. Let's pray for our country. Let's pray let's pray for all churches, all Christian communities to stand, diba? To stand, to be on fire for God, not just to be passively, oh Lord, I follow you naman pinafollow naman kita, sumusunod naman ako sa mga dapat, mga hindi dapat gawin. But there is more. There is more sa pagsunod natin sa Lord. There is more higher calling. Ano ba yung higher calling ni Lord sa'yo? Pakinggan mo, ano yung sinasabi sa'yo ni Lord? Sundin mo. Amen? So, each and every one of us is called to a higher purpose in our lives. We are not just born para maging isang estudyante, isang magulang, isang ano-ano man yung mga katayuan natin sa mundo ngayon, di ba? But we are called to be children of light. Diba? We are called to be burning fire, di ba? We are called to be on fire for God. Amen? We are called to be actively following the Lord. Amen? We are not just following the Lord passively. Ano yung passive? Yung mga bagay na hayaan mo na lang, mga bagay na sumusunod naman ako, Lord yung mga bagay na nagdadala sa atin into passive activities. But we are called to be doing actively sa pagsunod natin sa Lord. Amen? Amen? Ano ba yung mga bagay na pwede kang gamitin ni Lord actively? Is to share the Word of God. Amen? To the youth, to your family, your relatives, diba? Sa community na kung nasaan ka, be active. Because at the end of our lives, ano yung sasabihin natin kay Lord? Ano yung sasagot natin kay Lord? Also, be active. Magpabago ka sa Lord. Diba? Amen? Be active in the purging of the Lord. Be active. Be active. Be on fire for the Lord. Be active dun sa revival na gagawin ni Lord. Amen? Do you believe that the Lord is doing and working revival right now? Amen. Hallelujah. Si Lord talaga kumikilos siya ngayon. And if you are not feeling yung burden na yun, yung grabing burden, na, alam mo yun, these days, these past weeks, talagang grabe yung burden, yung weight na hindi ko ma-explain. Lord, ano to Lord? Na, yung weight na, Lord, bakit sobrang bigat? And I know that is the glory of God. That is the glory of God. That is
is moving. Yung pagkilos ni Lord is in our midst. Amen? Revival is at hand. Amen? Amen. Revival is at hand. We only need to be active. We only need to open our eyes. We only need to stretch our hands. We only need to hear. To hear from other people. Abutin sila. We only need to be active. Be on fire for God. Amen. We only need to just to follow the Lord actively. Speak to Him every day of your life. We only need, di ba, ang nais lang sa atin ni Lord, yung open relationship mo sa Kanya. Magpatuloy, not just every Sunday, but in every day of our lives. Whatever you do, in your office, in your houses, in your speaking with your mga kapatid mo, sa mga kapinsan mo, sa mga community mo. Amen? Amen? And we as a church are called all together. Walang iwanan, di ba? I mean, walang sa paglago natin sa Lord, sabay-sabay tayong pinapalago ni Lord. Amen? Amen? Sabay-sabay tayong pinapalago ni Lord. Sabay-sabay na gusto ni Lord na lumago kayo sa akin. Amen? Allow me in your life. Allow me in your church. Allow me to move in your spirit. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, our God, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord Jesus, our God, Lord. Hallelujah, Lord God, Lord, for you are a consuming fire, Lord Jesus, our God. You are a consuming fire, Lord God, and you are purging, Lord God, the sins, Lord God, Lord, the character, Lord God. You're taking away, Lord God, the things, Lord God, that are not from you, Lord Jesus, Lord God. You're scraping away, Lord God, Jesus, Lord, the thorns, Lord God. You're scraping, Lord Jesus, Lord God, the edges, oh Lord God. You're scraping, oh Lord Jesus, Lord God, the uneven, Lord God, what edges, Lord God, Lord, yung mga hindi pantay, Lord God. Lord, pinapantay mo, Lord God. Lord, yung mga bako-bako, Lord God, you're leveling in, Lord Jesus, Lord God. You're humbling each and every one, Lord God. And Lord, the thorns, Lord God, ng mga bagay, Lord, na hindi galing sa iyo, Lord God, inaalis mo unti-unti, Lord God. Lord, sa amin, Lord, sa bawat isa, oh Lord God. And Lord, I pray, Lord God, Jesus, Lord God, that as you are moving, oh Lord Jesus, Lord God, as you are purging, Lord God, into your holiness, into your righteousness, oh Lord God. I pray, Lord God, that you would find your people, Lord God, surrendered to you, Lord Jesus, Lord God. Surrendered sa ano mong gagawin mo, Lord God, sa aming buhay, Lord God. Sa ano pang, there is more, Lord God. There is more, Lord God. Imposibleng hanggang dito lang yun, Lord Jesus, Lord God. Because, Lord God, you have said, Lord God, that, Lord God, Lord, ang mga seeds of your words, Lord God, it's impossible to come back to you empty, Lord God, Jesus. Lord, in whatever seed you have planted, Lord God, in us, in this church, Lord God, that you will make it grow, Lord God, that you will make it abundant, oh Lord Jesus, Lord God. Lord, show us visions, Lord God, in our dreams, Lord God, Jesus. Lord, even while we are awake, Lord God, show us the visions, Lord God, Lord, of many more souls coming to you, Lord God. The lost, Lord God, Lord, coming to you, Lord Jesus, Lord God. And use us, Lord God, abundantly, Lord God, in the field, oh Lord Jesus, in the open field, Lord God, in the public square, Lord Jesus, Lord God. Use us, Lord God, in our office space, oh Lord God, in our community, Lord Jesus, Lord God, in our family, Lord God, to the people around us, oh Lord Jesus, Lord God. Lord, I pray, Lord God, Jesus, Lord God, for, Lord God, that you would increase, Lord God, the fire, Lord Jesus, Lord God, the fire, Lord God, of each and every one, of the fire in our hearts, Lord God, to serve you, to follow you, Lord Jesus, to be actively pursuing you, Lord God, actively pursuing your word, Lord Jesus, Lord God. Lord, here we are standing, Lord God, in the rock that cannot be shaken, Lord God. Who have we to fear, Lord Jesus, Lord God? Who have we to fear, Lord God? Lord, hallelujah, if you are with us, Lord God, who can be against us, oh Lord Jesus, Lord God? Hallelujah, Lord God. We pray, Lord Jesus, Lord
God. Lord, that you are looking, Lord God, to your sons and daughters, Lord God, to stand up, oh Lord God, to stand up in the gap, oh Lord God, to stand up, Lord God, individually, Lord God. Lord, because one day, Lord God, we will see you face to face, Lord God, and we want, Lord God, Lord Jesus, that you see us, Lord God, as your children, na sumunod sa iyo, Lord God. Mga anak mo, Lord God, na nagpatuloy, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God, that is never backing away or shying away, Lord God, from your purging, from your holiness, Lord God, of your righteousness, Lord God. A heart that is transformed, oh Lord Jesus, oh Lord God. A heart that is ready to receive you, oh Lord Jesus, Lord God. And as you are, Lord God, doing, Lord God, working in revival, Lord God, we are ready, Lord God, to accept, Lord God, what you want us to do, Lord God, Jesus. And we receive, Lord God, the power of the Holy Spirit, Lord God, in our lives, oh Lord God. Transform us, Lord God. Convict us, oh Lord God. Transform our hearts, Lord God, into following you, Lord God, into your every word, Lord Jesus, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Lord, use the smallest things, Lord God, even the biggest things, Lord God. Lord God, sa aming pagsunod sa iyo, Lord God. Lord, and I pray, Lord God, as you follow you, palagi, Lord God, palagi kaming mag-surrender, Lord God, that we may surrender our hearts, Lord God, our minds, Lord God, Lord, sa iyong will, Lord Jesus, Lord God. Let it be our lifestyle, Lord God, every day to surrender to you, Lord God, anumang areas sa buhay namin, Lord God. And Lord, hallelujah, Lord God. I also pray, Lord Jesus, Lord God, for our country, Lord Jesus, Lord God. Lord, that you are purging, Lord God, from inside and out, Lord God, that you are exposing, Lord Jesus, Lord, that you are exposing, Lord God, what Lord God, the enemy has done inside the government, Lord God. I pray, Lord Jesus, Lord God, that you would increase the fear of the Lord that is so heavy, Lord God, and the weight of, Lord God, the fear of the Lord, make it more, Lord God, heavy, Lord God, unto the hearts of every people, Lord God, even dito sa church, oh Lord God, make it more heavier, Lord God, of the fear of the Lord, Lord God, hallelujah, Lord God, that we may not, Lord God, get far away from you, Lord God, that we may want, Lord God, always be in your presence, oh Lord Jesus, Lord God, always be in your presence, oh Lord God. Lord, increase the fear of the Lord in your country, oh Lord God, in your children, oh Lord God, Jesus, Lord God. Increase the fear of the Lord, Lord God, that we may, Lord God, that we may, Lord God, be aware, Lord God, from any corruption, oh Lord God, in the mighty name of Jesus, Lord God, that you will speak, Lord God, sharply, Lord God, in your children, Lord God, that we may discern, Lord God, your voice, Lord God, Jesus, that we may discern, Lord God, your voice in every time of our lives, Lord God. Whatever decision, aming mga bagay na sasabihin, Lord God, let we discern, Lord God. Let us discern your word, Lord God, Jesus, Lord God, as you increase the fear of the Lord in this church, in our country, in our houses, oh Lord God. Let us be discerning, Lord God, of your movement, oh Lord God, of your moving, Lord God. And we allow the Holy Spirit, Lord God, to dwell, Lord God, sa amin, oh Lord God, sa bawat isa sa amin, Lord God, nakarinig ng iyong salita, Lord God. We thank you, Lord Jesus, Lord God, for always leading us, Lord God, for always speaking to us, oh Lord Jesus, Lord. We pray, Lord God, we may never get away or walk away from your presence, Lord God, because in your presence, that is where we always want to be, Lord Jesus. Father, Holy Spirit, Lord God, may we always dwell in your presence wherever we walk. Ano mang pinupuntahan namin, saan man kami magpunta, let it be always in your will, Lord God, as we walk in your presence, oh Lord Jesus, Lord God. Lord, hallelujah. And I pray, Lord God, to every ear, Lord God, sa mga nakarinig ng iyong salita, Lord God. Lord, labas man dito, Lord God, in the four corners of this room, oh Lord God, that they have accepted the Lord Jesus, Lord God, that they have heard your word, Lord God. Lord, I pray, Lord God, for life, Lord God. I pray for transformation, Lord God, of your salvation to each and every ear, to every heart, Lord God, to everyone, Lord God, that have accepted
accepted you, Lord God. To everyone, Lord God, wants to know you more, Lord God. And I pray, Lord Jesus, Lord God, that each and every of your children here, Lord God, you actively, Lord God, pursue, Lord God, the lost, Lord God, to bring to your throne, Lord Jesus, Lord God, with truth, with conviction, with love, Lord God, loving the lost, Lord God, and bringing them to you, Lord Jesus, Lord God. We thank you, Lord God. Holy Spirit, Lord God, be magnified. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for your word, O Lord God. This morning, O Lord Jesus, O Lord God. There is much more, Lord God. There is much more, Lord God. And I pray in this week, Lord God, in the coming days, Lord God, mag-usap ka, Lord God, spiritually, Lord God, isa sa amin, O Lord God, in our dreams, in our workplaces, Lord God, in our household, whatever we do, while we clean, while we cook, Lord God, ano mang ginagawa namin, Lord God, speak to us, O Lord Jesus. Speak to us, Holy Spirit. Freely speak to us, Father. Thank you, Lord Jesus, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Lord, ikaw lamang po maitaas, Lord God, madakila, Lord God, sa aming kalagitnaan. We thank you all the glory, Lord God, honor and praises to your name, Lord Jesus. Thank you, Lord, in Jesus'